Nakasakay si Sheila sa isang bus, papunta sa isang napakahalagang meeting. Nanginginig siya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Parang simula pa lang ng umaga, wala nang nangyaring tama. Hindi pumayag agad ang kanilang direktor na umalis siya ng maaga. Galit na galit ito dahil marami raw empleyadong umabsent. Kaya halos magmakaawa si Sheila. Nangakong magdo-double shift kinabukasan para lang makaalis. Sa labas, rumaragasa ang malakas na ulan. Halos zero visibility. Traffic kahit saan. May mga lugar na baha at mas lalo siyang kinabahan dahil hinihintay siya ng mga magulang ng fiancé niyang si Dwight sa isang mamahaling restaurant sa kabilang dulo ng syudad. Paano kung malate ako? Ano na lang ang iisipin nila? Tanong niya sa sarili. Hindi ordinaryo ang pamilya ni Dwight. Kilalang kilala sila sa mundo ng negosyo. Ang ama nito ay may-ari ng isang malaking korporasyon. Istrikto, masungit, at kinatatakutan ayon sa tsismis. Samantalang ang ina naman ay kilalang sosyalera. Palaging present sa mga charity event at high society gatherings. At si Sheila, isang simpleng babae lang. Wala siyang desenteng susuotin, kaya humiram siya ng bestida sa kaibigan niya. Panggabing pang-restaurant. Nilagyan niya lang ng manipis na coat. Ang lumang sapatos niyang pangtag-ulan, matagal niyang pinunasan ng shoe polish para kahit papaano ay magmukhang maayos. Sa ganitong panahon, kaunti lang ang pasahero sa bus. Pero habang pinagmamasdan ang malakas na ulan sa bintana, mas pinili nilang manatili sa loob. Mainit, tuyo at ligtas kaysa makipagsapalaran sa labas. Maya-maya, huminto ang bus. May isang matandang lalaki ang sumakay. Basang-basa siya, nanginginig, kinakalog ang sombrero at manggas ng jacket para maalis ang tubig ulan. Pag-upo niya, agad siyang naghalungkat sa bulsa ng kanyang lumang jacket. Tila may hinahanap. Barya, ngunit bigla niyang inilabas ang bulsa. May butas, walang laman at mukhang nahulog ang pera niya. Namula ang mukha ng matanda. Yumuko siya at tahimik na umupo sa pinakadulong upuan. Umaasang hindi siya mapapansin ng konduktor. Pero malas. Sanay na sanay ang konduktor sa ganitong eksena. Isang tingin pa lang, alam na niya kung sino ang walang bayad. Nilapitan niya agad ang matanda at malakas na sinabi, "Manong, bayad po." Lalong namula ang matanda. Halos pabulong itong nagsalita. Pasensya na ho. Nahulog po ata ang pera ko. May butas kasi ang bulsa ko. Pakiusap, 5 kanto lang. Grabe kasi ang ulan sa labas. Bahana at hindi ako makapaglakad. Pero tila ito pa ang hinintay ng konduktor para ilabas ang lahat ng inis sa buhay. Ay nako, araw-araw na lang ganyan ang kwento. Kung walang bayad, bumaba kayo sa susunod na kanto. Aba matanda na kayo pero ganyan pa rin. Wala ba kayong hiya? Lahat na lang gusto libre. Tahimik ang buong bus hanggang hindi na nakatiis si Sheila. Tumayo siya at lumapit sa konduktor. Manong, wag naman po kayong sumigaw. Wag po ninyo siyang pababain. Ako na po ang magbabayad. Heto po. Iniabot niya ang pamasahe. Umuulan po ng malakas, bahana po sa labas. Paano po siya uuwi? Mahina pero matatag na sabi ni Sheila. Kumunot ang noo ng konduktor habang tinatatakan ng tiket. Ayan, may mabait na naman. Umupo si Sheila sa tabi ng matanda. Biglang tumulo ang luha nito. Maraming salamat, iha. Ang pangalan ko ay Greg Savito. Kanina lang ay maaraw pa kaya hindi ko inakalang lalakas ng ganito ang ulan. Babayaran kita. May pera pa ako sa bahay. Hindi ko lang napansin ang butas sa bulsa ko. Masakit pang dibdib ko ngayon at dahil siguro sa sobrang nerbiyos. Agad dumukot si Sheila sa kanyang bag at inilabas ang maliit na gamot. Gamot sa puso.
Eto po, ilagay nyo sa ilalim ng dila. Huwag po ninyong nguyain, makakatulong po yan. May problema po sa puso ang nanay ko kaya lagi po akong may dala niyan. Sandaling tumahimik si Sheila saka nagsalitang muli. Alam niyo po, sasamahan ko na po kayo hanggang sa bahay. Ang lakas po ng ulan, natatakot ako baka mapano kayo kung mag-isa lang. Puno ng pag-aalala na sabi ni Sheila. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan. By the way, ang pangalan ko po ay Sheila. Ngumiti ang matandang lalaki at tumango. Puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata habang unti-unting tinutunaw ang tableta sa ilalim ng kanyang dila. Maraming salamat sa iyo, Iha. Bihira lamang ang katulad mo. Ngayon kahit sariling magulang o lolo't lola, hindi na pinapansin ng iba. Lalo na ang mga estranghero. Pasensya ka na at nakaabala pa ako. Siguradong may importante ka ring lakad at nakakahiya talaga, sabi pa ni Greg. Mabilis na kinaway ni Sheila ang kanyang kamay. Okay lang po. Totoo po na may mahalaga akong pupuntahan. May naghihintay po sa akin. Pero mas mahalaga po ang buhay ng tao. Sana po maintindihan nila. Lampas na sa dapat niyang babaan si Sheila. Pero hindi na siya nag-alinlangan. Bumaba sila ng bus. Sa gitna ng malakas na ulan at bahagyang baha sa gilid ng kalsada. Inalalayan niya si Mang Greg hanggang makarating ito sa kanyang maliit na apartment. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, tumakbo na siya pabalik sa sakayan. Pero parang ayaw pa ring makisama ng tadhana. Walang signal ang kanyang cellphone. Walang internet. Patuloy ang pagbuhos ng ulan at parang bagyong walang balak huminto. Isang oras ang lumipas. Basang-basa si Sheila nang tuluyang pumasok sa mamahaling restaurant. Namumula ang mukha niya, hindi lang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa hiya. Ang maayos niyang ayos kanina ay wala na. Borado ang makeup, bagsak ang buhok, ang kanyang suot na coat ay halatang nabasa. Ang sapatos ay may putik. Good afternoon po. Pasensya na po sa sobrang pagka-late. May hindi po inaasahang pangyayari. May matanda po akong tinulungan pa uwi. Nagpapanik na paliwanag ni Sheila. Sa ganitong kalakas na ulan, hindi po siya makakauwi ng mag-isa. Magpupunas lang po ako saglit at babalik agad. Tumingin sa relo ang nanay ni Dwight. Halatang hindi nagustuhan ang nakita. Isang oras kang late. Hindi yan katanggap-tanggap. May lamig sa boses ng ginang. Lalo na kung may mga taong iginagalang ang naghihintay. Hindi mo ba alam ang tamang asal sa ganitong klase ng okasyon? Kitang-kita sa tingin ni Laura. Para sa kanya, si Sheila ay walang alam sa tamang galaw ng desenteng lipunan. Hinila ni Dwight si Sheila palabas doon. Sheila, ano ba naman yan? Galit na galit ang mga magulang ko. Alas 3 ang usapan. Nasaan ka ba? Naiinis na sabi ng kanyang boyfriend. Huwag ka naman ganyan. Hindi ko naman sinasadya. Ikaw, naka-SUV. Komportable, diretso ang biyahe. Ako, nagbus sa buong syudad, sa ulan na traffic. May tinulungan pa akong matanda. Hindi ko kayang iwanan. May sakit din sa puso ang nanay ko at alam ko kung gaano kadelikado yon. Iwinagayway lang ni Dwight ang kamay nito. Ganyan ka talaga. Parang Mother Teresa. May tutulong din naman sa kanya. Sige na, bilisan mo. Sa totoo lang, hindi kailanman natuwa si Laura, ang ina ni Dwight, sa naging pagpili ng kanyang anak. Para sa kanya, si Sheila ay isa lamang simpleng waitress, nakatira sa lumang apartment at may inaalaga ang may sakit na ina. Hindi bagay sa apelyido na dala ng kanilang pamilya. Ang ama ni Dwight na si Chester ay isang tusong negosyante. Sa loob ng ilang taon, mabilis siyang umangat at naging mayaman at makapangyarihan. Kahit marami ang nagtataka kung saan galing ang puhunan niya. Matagal na siyang may planong mapapangasawa para sa kanyang anak. Si Julia ang anak ng kanilang business partner. Isang kasal na magbubunga ng pagsasanib ng mga kumpanya. Pero biglang sumulpot si Sheila at gumuho ang lahat ng plano. Kaya naman,
Sinadya nila ang gabing ito. Isang mamahaling restaurant, isang engrandeng hapunan, isang bitag. Nag-order sila ng kung ano-anong pagkain. Talaba, lobster at mga mamahaling pagkaing pang-Japanese. Sigurado silang hindi man lang alam ni Sheila kung ano ang tawag sa mga ito, lalo na kung paano kainin. Umasa silang mapapahiya si Sheila. At nangyari nga. Tahimik lang si Sheila, nakaupo, namumula, parang nilagang lobster. Pero tubig lang ang iniinom. Hindi niya alam kung paano gagamitin ang chopstick. Hindi niya alam kung paano kainin ang talaba. Sa cafe na pinagtatrabahuhan niya, hindi kailanman nagsilbi ng ganitong klase ng pagkain. Sa paligid ng mesa, nandoon ang mga kaibigan ng pamilya, mga mayayabang, mapangmata at halatang tinitimbang siya mula ulo hanggang paa. Sa gitna ng kinang at karangyaan, si Sheila ay isang simpleng babae. Unti-unting nilalamo ng hiya. Sa mahabang mesa, si Sheila ay tila isang ulilang mahirap. Tahimik, nakatungo at halatang hindi kabilang. Si Dwight, sa hindi malamang dahilan, ay nakaupo sa tapat niya, hindi sa tabi. Parang may pagitan na agad, hindi lang ng upuan, kundi ng mundo. Biglang ngumiti si Laura, ang magiging biyanan sana. Ngunit ang ngiting yon ay puno ng pangungutya. Sheila, iha, bakit hindi ka kumakain? Sariwa ang mga talaba. Irerekomenda ko talaga. O baka naman hindi ka mahilig sa seafood. Sarkastikong sabi ni Laura. Lalong namula si Sheila. Mahina siyang sumagot. Hindi po kasi ako sanay at kumain na po ako bago pumunta. Nagkibit balikat si Laura. Parang aliw na aliw. Kung ganon, sabihin mo nga sa amin, saan ka nag-aaral? Anong universidad? Anong kurso? O nagtatrabaho ka na ba sa propesyon mo? Tahimik kasi ang anak ko. Wala akong makuhang sagot. Interesado kaming malaman kung kaninong kapalaran niya balak itali ang buhay niya. Namula na naman si Sheila. Huminga siya ng malalim, saka nagsalita. Tapat at walang paligoy-ligoy. May sakit po ang nanay ko. May problema po sa puso. Kailangan niya ng mahal na operasyon para palitan ang kanyang valve. Kaya pagkatapos ko po ng high school, nagtrabaho po agad ako para makatulong. Waitress po ako sa isang cafe at career po tuwing weekend. Pero kapag gumaling na po ang nanay ko, bala ko pong kumuha ng kursong education. Gusto ko pong maging teacher. Mahal ko po ang mga bata. Hindi pa man siya tapos, may isang bisita ang biglang sumingit. May halakhak na mapangmata. Talaga? At anong ituturo mo sa mga bata? Paano maghugas ng pinggan at mag-set ng mesa? Bravo! World class! Nakakabilib! May bulong-bulungan. May pigil na tawa. Tumingin si Laura sa anak niya. May makahulugang ngiti. Anak, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Isang desenteng mapapangasawa ba ang inimbitahan mo o ang unang waitress na nakita mo? Pagkatapos, humarap siya kay Sheila. Matamis ang boses pero matalim ang laman. Iha, kung pera lang ang habol mo, pwede kang magtrabaho sa bahay namin bilang kasambahay. Mas bagay yun sa'yo kaysa maging asawa ng anak ko. Sa totoo lang, wala naman akong nakikitang ibang talento sa'yo. Parang gumuho ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Sheila. Gusto niyang maglaho. Tumingin siya kay Dwight. Umaasang tatayo ito, magsasalita at ipagtatanggol siya. Mahal ko siya. Hindi siya kasambahay. Siya ang mapapangasawa ko. Pero walang nangyari. Tahimik lang si Dwight, nakaupo at parang daga. Sa loob-loob niya, galit siya kay Sheila. Hindi dahil sa mali ang ginawa nito, kundi dahil napahiya siya. Nahihiya siyang may karelasyon siyang waitress. Nahihiya siya sa harap ng mga kakilala ng kanyang ama. Sigurado raw, bukas, pag-uusapan na siya ng buong circle. Si Dwight,
may karelasyon na waitress? At dahil hindi siya makapagsalita, ang ina niya ang sumagot para sa kanya. Sheila, hindi ka namin pinipigilan. Mananatili si Dwight sa kanyang pamilya. Ikaw, alam mo na ang daan palabas. Nakapunta ka rito ng mag-isa, makakauwi ka rin ng mag-isa. Lahat ng mabuti para sa'yo. Hindi na kinaya ni Sheila. Tumayo siya, nanginginig at tumakbo palayo ng mesa. Luhaan. Isinuot niya ang coat at lumabas ng restaurant na parang hinahabol. Parang baliw, parang sugatan. Sa loob niya, kumukulo ang sakit at galit. Bakit? Bakit nila ako dinurog? At ikaw, Dwight, ni isang salita wala? Mahina, sunod-sunuran. Bahala kayo, mamas boy ka. Bulong niya sa sarili. Sa labas, malakas pa rin ang ulan. Walang masakyang bus. May mga kalsadang bahana. Napilitan siyang maglakad ng kalahati ng daan. Nilulusong ang tubig, putik at ulan. Ang tubig ay pumasok sa loob ng kanyang sapatos at damit. Dumadaloy sa balat niya pero hindi niya na naramdaman. Mas masakit ang nasa loob. Pagdating niya sa apartment, basang-basa siya at giniginaw. Parang yelong hinulma sa anyo ng tao. Agad siyang yumakap sa kanyang ina. Ma, sobrang sakit. Para akong wala. Parang alikabok lang. Pinagtawanan nila ako dahil waitress lang daw ako. Sinabi ng nanay ni Dwight na mas bagay daw akong maging kasambahay sa pamilya nila. Napahagulgol si Sheila. At si Dwight, ma, hindi niya ako ipinagtanggol. Hindi man lang niya ako hinatid pa uwi. Patuloy ni Sheila habang nakayakap sa kanyang ina. Sa gabing yon, sa gitna ng ulan at katahimikan, may isang pusong tuluyang nabasag at isang pag-ibig na hindi na kayang ipaglaban pa. Ma, tahimik lang siyang nakaupo ron. Umiiyak na wika ni Sheila. Nanginginig pa rin ang boses. Parang hindi niya ako fiancé, kundi isang punching bag na pwedeng alipustahin. Humigpit ang yakap niya sa tuhod. Bakit pa nila ako inimbitahan? Para ipahiya? Para gawing katatawanan? Napasinghot siya. Kung ganun, nagtagumpay sila. Hinding-hindi ko sila mapapatawad sa kahihiyang yon. Bahala na siya. Mas mabuti pang maging waitress habang buhay kaysa hayaang yurakan ako ng iba. Marahang hinaplos ni Helen ang ulo ng anak. Pilit niyang pinapakalma ang pusong sugatan. Huwag ka nang umiyak, anak. Nadudurog ang puso ko sa tuwing nakikita kitang ganyan. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Huminga siya ng malalim. Matagal na kitang sinasabihan. Wala talagang patutunguhan yan. Hindi kayo magkapantay. Hindi sa halaga mo, kundi sa pagkatao niya. Napailing si Helen. Hindi naman siya mahihirapan kung ihahatid ka niya pa uwi. Hindi ka niya ipinagtanggol. Hindi ka niya inalagaan, anak. Paano ka bubuo ng kinabukasan sa lalaking hindi ka kayang ipaglaban? Tahimik na nakikinig si Sheila. Kapag tunay na mahal ka ng isang lalaki, gagawin niya ang lahat para sa'yo. Hindi niya hahayaang saktan ka ng kahit na sino. Mahina ngunit matatag na sabi ni Helen. Napatingin siya sa malayo. Ganyan ang tatay mo. Sayang at maaga siyang kinuha ng Diyos. Hindi kanya nakitang makatayo ulit sa sarili mong mga paa. Hindi pera ang mahalaga, anak, kundi kung paano ka tratuhin. Hinawakan niya ang kamay ni Sheila. Kung ngayon pa lang ay ganyan na ang pakikitungo sa'yo, paano pa sa hinaharap? Tumayo si Helen at ngumiti ng bahagya. Tara, magtimpla tayo ng tsaa. May mint at strawberry jam pa. Nilalamig ka ba? Baka magkasakit ka. Huminga muna tayo. Mahigpit na niyakap ni Sheila ang kanyang ina. Salamat po, ma, sa suporta, sa init at sa lambing. Ang laki po ng ibig sabihin nito para sa akin. Sandaling natahimik si Sheila, saka naalala ang isang bagay. Ma,
Hindi ko pa pala naikikwento kung bakit talaga ako na late. Nag-angat ng tingin sa Helen. May nakilala po akong matandang lalaki sa bus. Si Mang Greg Savito. Gusto siyang pababain ng konduktor dahil nawalan siya ng pamasahe. Nahulog daw kasi may butas ang bulsa niya. Napasinghap si Helen. Naawa po ako, ma. Malinis naman siya. Maayos. Matanda lang talaga. Kaya ako nang nagbayad. Tapos bigla siyang nahilo. Kaya hinatid ko na po siya pa uwi. Napangiti si Sheila kahit may lungkot pa rin. Yun po ang dahilan kung bakit ako na late sa restaurant na yon. Kung alam ko lang nagaganyanin nila ako, hindi na sana ako pumunta. Hinaplos ni Helen ang likod ng anak. Tama ang ginawa mo. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Dapat laging tumutulong kahit ano pa ang mangyari sa buhay. Ngumiti siya ng may pagmamalaki. Napakabuti mo, anak. Kung hindi lang dahil sa sakit ko, matagal ka nang nakapag-aral. Ang galing mo pa naman sa school. Magiging maayos din ang lahat para sa iyo, anak. Matapos ang gabing yon ng malamig na ulan at matinding sakit ng damdamin, nagkasakit si Sheila. 1 linggo siyang hindi pumasok sa trabaho. Sipon, ubo at lagnat. Buong linggo ring tumatawag si Dwight, ngunit hindi niya sinagot kahit isa. Unti-unting naputol ang ugnayan, parang kandilang nauupos sa ulan. Isang araw, matapos ang double shift ni Sheila, sinamahan niya ang kanyang ina sa doktor. Sa pasilyo ng klinik, nagkabanggaan ang kanilang mga mata. Kayo po? Sabay na wika nila. Si Mang Greg? Nagulat at natutuwang sabi ni Sheila. Nagyakapan sila na parang matagal nang magkakilala. Napakaliit ng mundo. Kumusta po kayo? May sakit din po ba kayo? Humarap siya sa kanyang ina. Ma, siya po si Greg Savito, yung pasahero sa bus na ikinikwento ko. At ito naman po ang nanay ko, si Helen. Napabuntong hininga si Mang Greg, mabigat at malalim. Hindi ko nasabi sa'yo nun, iha. Galing ako sa puntod ng anak ko ng araw na yon. Kaarawan niya. Nanahimik ang paligid. Dadalawin ko talaga siya, lalo't maayos pa ang panahon ng umaga. Hindi ko akalaing uulan ng malakas at magkakaganon. Sa sandaling yon, may isang lihim ng nakaraan ang unti-unting bumukas. Isang sakit na kasing bigat ng kay Sheila. Ang pangalan ng anak ko ay Paul. Marahang wika ni Mang Greg at tila kinakapa ang bawat alaala. Nagtatrabaho siya sa real estate. Magaling, masipag at matagumpay. Sandaling tumigil ang matanda. Parang humigpit ang dibdib niya. 2 taon na ang nakalipas nang siya ay pinatay. Nanlaki ang mga mata ni Sheila. Napahawak siya sa braso ng kanyang ina. May mahalaga siyang negosasyon sa ibang lungsod. Hindi na siya nakabalik. Natagpuan ang katawan niya sa gilid ng isang gubat. Sunog, wasak at halos hindi na makilala. Napapikit ang matanda. Nang ibalita sa akin, inatake ako ng alta presyon. Hindi ko na maalala ang sumunod na mga oras. Sa pagkilala sa bangkay, para kung nasa ulap. Ang nakita ko lang ay ang relo ng anak ko at ang kwintas niya. Huminga siya ng malalim. Nasa tabi ng sasakyan ng mga dokumento niya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ako nabubuhay o bakit. Tahimik ang silid. Ang tanging aliw ko na lang ay ang pagpunta sa puntod ng anak ko. Kinakausap ko siya ron, kahit papaano'y nababawasan ng sakit. Napasubsob si Helen at pinipigilan ng luha. Hindi nila kailanman nahuli ang mga salarin. Walang saksi, liblib ang lugar at lahat ng sinundan ay napunta sa wala. Napailing si Greg. Ang anak ko ang buong buhay ko. Ang pinakamahalaga sa akin. 2 taon na pero hindi pa rin ako makamove on. Nandun pa rin ang mga gamit niya. Hindi ko ginagalaw ang kwarto. Nauupo lang ako roon ng matagal. Hindi na napigilan ni Sheila ang luha. Naawa sila. Siya ang kanyang ina. Sa matandang halos nawala ng saysay ang buhay matapos mawala ang nag-iisa niyang sandigan.
Maya-maya, pilit nang umiti si Mang Greg. Sheila, kung may oras ka, dalawin mo naman ako minsan. Kahit kwentuhan lang, matutuwa ako. Tumango si Sheila. Kinabukasan ng sumunod na weekend, dinalaw ni Sheila ang matanda. Hindi man sila mayaman ng kanyang ina, tumakbo pa rin siya sa tindahan. Bumili ng biskwit at ilang groceries. Napansin niyang si Mang Greg ay nagtitipid sa lahat. Pagdating niya, tuwang-tuwa ang matanda. Salamat at dumalaw ka. Bakit ka pa gumastos? Nakakahiya naman. Excited at puno ng tuwa na sabi ni Mang Greg. Agad namang sumagot si Sheila. Magagamit din po yan. Kain po tayo. Alam ko pong hindi madali ang mabuhay sa pension lang. Ngumiti si Mang Greg at umiling. Huwag kang mag-alala. May sapat naman ako. Simula nang mamatay ang anak ko, may pumapasok na pera buwan-buwan sa pension card ko. Galing daw sa isang charity fund. Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam kung sino pero malaking tulong. Parang himala sa panahong ito. Tinapik niya ang mesa. Maupo ka, magtsatsa tayo. May totoong pulot ako rito. Binigay ng kaibigan kong may mga bubuyog. Mabait yun. Matagal silang nagkwentuhan. Ipinakita ni Mang Greg ang larawan ng anak niya. Isang binatang maaliwalas ang ngiti. Kaaya-aya ang mukha at parang imposibleng wala na. 30 taong gulang lang sa isip ni Sheila. Hindi makapaniwala. Halata ring kulang sa kausap ang matanda. Parang may matagal nang gustong ilabas. Alam mo, guro ang tinapos ko. Nagturo ako ng mathematics sa universidad buong buhay ko. Marami pa ring nakakakilala sa akin. Napangiti siya sa alaala. Ang asawa ko, si Tammy, saleswoman. May talento sa pagbebenta. Nagkakilala kami nung bumili ako ng gulay at isda. Grabe siyang mag-advertise. Umuwi akong may dalang napakaraming supot. Tumawa siya ng bahagya. Agad ko siyang nagustuhan. Maliit siya, parang tambilina. Malutong ang tawa, kulot ang buhok. Tahimik ang pagsasama namin. Bihira kaming mag-away. Napabuntong hininga si Greg. Matagal kaming walang anak. Nung una, nag-aalala kami. Takbo lagi sa doktor. Pero noon, ganun lang ang sagot. Kibit balikat. Humina ang boses niya. Hanggang sa 45 na kami. Biglang nabuntis si Tammy. Akala niya menopause lang. Halos lahat ng doktor tumutol. May problema siya sa puso, ugat at paningin. Napapikit si Mang Greg. Pero nagpumilit siya. Sabi niya kung bigay ng Diyos ang bata, dapat niyang iluwal. Pangarap niya talagang maging isang ina. Humigpit ang kamay ni Greg. Hinawakan niya ang upuan. Mahirap ang pagbubuntis. Halos hindi niya kinaya. Sa kasamaang palad, mabagal na sabi ng matanda. Lalong lumala ang mga dati ng sakit ng asawa ko. Tumitig siya sa sahig, parang muling binubuhay ang nakaraan. Lumalaki ang anak namin. Minahal namin siya ng buong buo. Pero habang lumalakas si Paul, lalo namang humihina ang katawan ni Tammy. Madalas na siyang nauuspital. Paunti-unti, palala ng palala. Napapikit siya. Hanggang sa dumating ang araw na 10 taong gulang pa lang ang anak namin, pumanaw na ang mahal kong si Tammy. Naninikip ang dibdib ni Sheila. Matinding dalamhati ang naramdaman ko. Pareho kaming nagluksa ng anak ko. Parang may pumutol sa aking braso o binti. Ganun kasakit. Ganun kami kalapit ng asawa ko. Sandaling tumigil si Mang Greg. Nanginginig ang boses. Bago siya pumanaw, nasa ICU siya. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, Greg, kung may pagkakataong baguhin ang lahat, hindi ko babaguhin ang kahit sino. Si Paul ang pinakamalaking kaligayahan ng buhay ko. Wala akong pinagsisisihan. Pangako, alagaan mo ang anak natin. Gawin mo ang lahat para maging masaya siya. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Pagkatapos niyang sabihin yun, buong gabi akong umiyak.
Patuloy ni Greg. Paulit-ulit kong tinatanong ang Diyos, bakit? May mga taong may 5 anak, walang nangyayari. Kami 1 lang ang anak pero ganun ang kapalit. Napailing siya. Mag-ama na lang kaming namuhay. Habang lumalaki si Paul, napansin kong may talento siya sa negosyo kahit bata pa lang. Malamang ay minana niya yon sa kanyang ina. Bahagyang napangiti si Mang Greg. Kaya pinag-aral ko siya ng business management. At hindi ako nagkamali. Nagtapos siya ng may karangalan. Agad niyang pinasok ang negosyo. Huminga siya ng may halong pagmamalaki at lungkot. Nagsimula siya sa maliit, ilang pwesto sa palengke. Unti-unting lumaki. Pumasok sa real estate, bumibili ng mga sirang apartment, inaayos, tapos binibenta at pinapaupahan. Kalaunan, nakapagpatayo na siya ng sarili niyang agency. Dagdag pa ni Mang Greg. Tahimik na napahanga si Sheila. Hindi siya maluho, lahat ng kita ibinabalik sa negosyo. Hanggang sa 2 taon nang nakalipas. Biglang bumigat ang boses ng matanda. May napakadelikadong deal siyang papasukin. Ibebenta niya ang buong negosyo niya para mag-invest sa isang proyekto. Pinakiusapan ko siya. Sinabihan ko siyang mag-isip muna pero hindi siya nakinig. At doon, bumagsak ang lahat. Pagkamatay ng anak ko, Wika ni Mang Greg. napunta sa maling kamay ang negosyo niya. Naiwan akong walang ipon at walang ari-arian. Tumingin siya kay Sheila at tila may gustong itanong. Sheila, may bala ka bang magpakasal? Isang mabait at magandang dalagang tulad mo, hindi dapat nag-iisa ng matagal. May fiancé ka ba? Biglang nalungkot si Sheila at napayuko. Wala na po. Nasira ang lahat. Huminga siya ng malalim. Magkaibang mundo po kami. Waitress lang po ako at siya, anak ng negosyante. Napangiti siya ng mapait. Nagkakilala po kami nang hindi sinasadya. Nahulog niya ang wallet niya sa bangko. Ibinalik ko. Nagulat siya at sabi niya, bihira na raw ang tapat ngayon. Napatingin siya sa malayo. Si Dwight ang una kong minahal. Hindi siya mayabang nun. Komportable kami. Pero iba palang iniisip ng mga magulang niya. Napalunok si Sheila. Sinadya nilang meeting sa mamahaling restaurant para ipahiya ako. At si Dwight, tahimik lang, parang estatwa. Humigpit ang kamao niya bago nagpatuloy sa pagkakwento. Hinding-hindi ko siya mapapatawa doon. Sandaling katahimikan ang sumunod. Kasalanan ko ba na may sakit ang nanay ko? Nakailangan niya ng operasyon? Saan ako kukuha ng pera? Kaya nagtrabaho ako imbes na mag-aral, kahit pangarap kong maging guro. Nag-angat siya ng ulo. Pero naniniwala po ako, makakaipon din ako. Kahit abuti ng ilang taon, makakapag-aral din ako. Dahan-dahang itinaas ni Mang Greg ang mga kamay. Parang sumusuko, ngunit may ngiti. Sheila, napakatalino mo. Higit pa sa edad mo ang iyong pag-iisip. Tumingin siya sa dalaga ng may respeto. Ginagawa mo ang tama. At ang tungkol sa fiancé mo, huwag ka mag-alala. Ibig sabihin lang yan, hindi ka niya tunay na minahal. Humina ang tinig ni Mang Greg. Dahil kung mahal ka niya, hindi ka niya hahayaang mawala. Matagal silang nag-usap. Parang 2 pusong sugatan na sa wakas ay may nakaunawa. Nang magpaalam na si Sheila, may naisip siya. Mang Greg, sa susunod po, sabay po tayong dumalaw sa puntod ng anak ninyo. Napatingin ang matanda sa kanya. Nagulat pero may luha sa mga mata. Salamat, Iha. Malaking bagay yan. Sa sandaling yon, hindi nila alam na ang simpleng usapan na yon ay simula ng isang mas malalim na ugnayan at ng pagbabagong matagal nang hinihintay ng tadhana. Hindi maitago ni Mang Greg ang tuwa sa kanyang mukha. Siyempre, ikalulugod ko yon. Maraming salamat sa lahat, Sheila. Mula nang mamatay ang anak ko, sobrang nag-iisa ako. Pero nang makilala ko kayo ng nanay mo, gumaan ang dibdib ko.
Ang sarap pala ng may nakakausap. Dumating ang sumunod na Sabado. Magkasama sina Sheila at Mang Greg patungo sa puntod ni Paul gaya ng napag-usapan. Tahimik ang sementeryo, halos walang tao, lalo na tuwing ganitong malamig na ang panahon. May ambon at makulimlim ang langit. Ang tanging maririnig lang ay ang langit-ngit ng graba at basang damo sa ilalim ng kanilang mga paa. Habang papalapit sila sa puntod, bigla silang may napansin. May isang matangkad na lalaki na nakatayo roon. Nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng jacket. May hood na nakatakip sa ulo. Huminto si Sheila. Pero si Mang Greg bumilis ang lakad. May kung anong pamilyar sa tindig ng lalaking yon. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Paglapit ni Mang Greg, nanginig ang boses niya. Sino ka? Kilala mo bang anak ko? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Biglang hinawi ng lalaki ang hood nito. Isang malalim na pilat ang bumungad sa kanyang pisngi. At sa isang iglap, si Paul, buhay, walang bahid ng pagkasunog. Parang huminto ang mundo. Diyos ko, anak ko. Pabulong na sabi ni Greg. Namutla ang matanda. Paul, ikaw ba yan? At bago pa man siya makalapit, bumagsak siya diretso sa basang lupa. Napasigaw si Sheila. Mang Greg! Mabilis na lumuhod sina Sheila at Paul. Kinuskos nila ng malamig na hangin at kaunting putik ang pisngi ng matanda. Niluwagan ng kwintas at kuwelyo ng jacket. Maya-maya, unti-unting nagkamalay si Mang Greg. Pagmulat niya ng mata, ang unang nakita niya ay ang mukha ng anak. Dahan-dahan siyang nag-sign of the cross. Buhay ka! Totoo ka! Paul, anak ko. Maingat niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Pero kung ikaw yan, sino ang nakalibing dito sa loob ng 2 taon? Sino ang iniiyakan ko? Sino ang inilibing ko? Paano ito nangyari? San ka napunta sa lahat ng panahong yun? Tuloy-tuloy na tanong ni Mang Greg. Mahigpit na niyakap ni Paul ang kanyang ama. Matagal, tahimik, parehong umiiyak. Patawad pa. Patawad. Hindi ko kayo pwedeng sabihan nun. Kahit gustuhin ko man, miss na miss ko kayo. Humakbang siya ng bahagya. Tara, umuwi na tayo. Doon ko ikikwento ang lahat. Mahaba at masalimuot ang kwento ko. Napaatras si Sheila. Siguro aalis na muna po ako. Mukhang pribadong usapan to. Hindi na po ako kailangan dito. Pero agad siyang pinigilan ni Paul. Huwag, Sheila. Kailangan mo ring marinig ang kwento ko. At huwag kang magtataka. Alam ko ang pangalan mo. Napakunot ang noo ni Sheila. Matagal ko nang sinusubaybayan ang buhay ng tatay ko mula sa malayo. At ang sasabihin ko, direktang may kinalaman sa'yo. Lalong nagtaka si Sheila. Paano ako nasangkot sa buhay ng taong ngayon ko lang naman nakilala? Tanong niya sa isip. Huminga ng malalim si Paul at nagsimulang magsalaysay. Naalala mo ba, Papa? Nung araw na yun, papunta ako sa mahalagang negosasyon. May plano akong kumuha ng bagong partner. May kinalaman sa isang gas station. Tumango si Mang Greg. May lalaking sumabay sa akin sa biyahe. Si Rigor. Rigor ang pangalan niya. Payat, tahimik at mukhang disente. Pero ewan ko ba, pinilit niyang umupo sa likod. Napailing si Paul. Sinabihan ko siya. Baka dyan ka uupo. Hindi komportable. Pero ngumiti lang siya at sinabing, matutulog lang ako. Hindi ako nakatulog buong gabi. Humigpit ang boses niya. Habang dumaraan kami sa isang liblib na lugar na may mga puno, bigla siyang humingi ng pabor. Sabi niya masakit daw ang tiyan niya. Hindi na raw niya kaya. Huminga siya ng malalim. Kaya pumasok ako sa isang masukal na bahagi at pinatay ang makina. At doon, nagbago ang lahat. Bigla niya akong sinakal mula sa likod gamit ang lubid. May pilat pa rin ako hanggang ngayon. Tinuro niya ang leeg. Nakipaglaban ako pero dumilim ng paningin ko. Tumigil sandali si Paul.
Pagmulat ko, nasa lupa na ako. Basta madilim, dumudugo ang tagiliran ko. Bugbog ako at may nakapatong na mga sanga at damo sa katawan ko. Napalunok si Sheila. Inilibing niya ako ng buhay. Akala niya ipatay na ako. Kumuyom ang mga kamao ni Paul. Sa sandaling yon, hindi takot ang naramdaman ko kundi galit. Tumitig siya sa puntod. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako mamamatay. Hindi hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang gumawa nito sa akin. At bakit? Anong dahilan? Tahimik ang paligid. Ang ambon ay patuloy na bumabagsak, parang mga luha ng langit. Gumapang ako palabas ng gubat. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Napahawak siya sa tagiliran at tila muling nararamdaman ng sakit. Buong gabi, gumagapang ako sa sobrang sakit. Paulit-ulit ako nawawala ng malay. Pagmulat ko, gagapang na naman. Wala akong direksyon. Ang alam ko lang ayokong mamatay. Tahimik na nakikinig sina Sheila at Mang Greg. Kinabukasan, may malaking aso na biglang tumakbo papunta sa akin. Umuungol siya. Sa totoo lang, akala ko katapusan ko na. Napapikit si Paul. Pumikit ako, hindi gumalaw. Nagdasal lang ako. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo po ako. At biglang, may isang tagapagbantay ng gubat ang dumating. Hinabol niya yung aso. Binuhat niya ako sa balikat at dinala sa kanyang maliit na kubo. Huminga ng malalim si Paul. Nakiusap ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, wag niya akong dalhin sa ospital. Hahanapin nila ako ron na tatapusin. Kapag namatay ako, ilibing niyo na lang po ako sa gubat. Muling nagdilim ang alaala. Pagkatapos nun, nawala na naman ako ng malay. Nagising ako makalipas ang ilang araw. Patuloy niya. Malala ang mga sugat ko. Inalagaan niya ako ng matagal. Tinurukan ng antibiotics, pinainom ng mga halamang gamot at binibendahan araw-araw. Muling napailing ang binata. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Lumipas ng 6 na buwan, napakahina ko pa rin. Halos hindi ako makalakad. Kadalasan nakahiga lang ako. Pero nang medyo lumakas na ako, tahimik akong bumalik dito sa syudad. Napatingin siya kay Sheila. Doon ako nagsimulang tumulong sa inyo mula sa malayo. Nagulat ang dalaga. May tinago akong pera sa isang lihim na lugar. Nagtipid ako, maingat at ginamit ko yun para tulungan kayo at para mag-imbestiga. Biglang bumigat ang boses niya. At ito ang nalaman ko. Ang lalaking sumabay sa akin sa sasakyan, si Rigor, isang hired killer pala. Nanlaki ang mga mata ni Greg. Malaki ang binayad sa kanya para patayin ako. Akala niya patay na ako nang iwan niya ako sa gubat. Muling napailing si Paul. Pero sakim siya. Kaya kinuha niya lahat. Relo ko, gintong kwintas, leather jacket, pati wallet ko. Humigpit ang kamao niya. Isinuot pa niyang relo ko. Sandaling katahimikan ang sumunod. Plano niyang ilipat ang sasakyan sa ibang lugar para takpan ng bakas. Ngunit may hindi siya inasahan. Napatingin si Paul sa ama niya. Sinundan kami ng mismong nag-utos sa pagpatay sa akin. Nanlamig ang hangin sa paligid. Gusto niyang masigurong patay na ako. At balak din niyang patayin si Rigor para hindi na magbayad at para wala ng saksi. Hindi na napigilan ni Sheila ang sarili. Sino? Sino ang nag-utos? Tao bang may puso pa ang gagawa ng ganyan? Huminga ng malalim si Paul. Itinaas niya ang daliri at parang hatol. Ang nag-utos, Sheila, ay si Chester. Parang tinamaan ng kidlat si Sheila. Hindi. Hindi pwede. Namutla siya. Siya ang ama ni Dwight. Napailing siya ng paulit-ulit. Sigurado ka ba? Ipinagmamalaki nilang perpekto nilang pamilya. Mga negosyanteng respetado, mataas ang lipad. Ako pa nga ang minamaliit nila. Sabi nila hindi nila ako ka-level. Napaiyak si Sheila. Talaga bang umabot sa pagpatay ang isang taong katulad niya? Ngumiti si Paul, malungkot at mapait. Hindi siya desenteng negosyante. Noon hindi ko alam. Inalok niya ako ng napakagandang proyekto at naniwala naman ako.
Napabuntong hininga si Paul. Ginamit niya lang ako. Tinangka kong patayin. Kinuha niyang negosyo at lahat ng ari-arian ko. At sa pera ko, umangat siya ng mabilis. Tahimik ang lahat. Pinag-ipunan ko ang ebidensya. Pira-piraso. May buong folder na ako ngayon. Ang kulang na lang. Tumingin siya sa puntod. Ang dramatic ng pagbabalik ko sa mundo ng mga buhay. At saka, ang pilitin ng hayop na yon na umamin. Pagkatapos, diretso na kami sa pulis. Napailing si Mang Greg at nanginginig sa galit at sakit. Anong klaseng tao ang kayang mabuhay ng tahimik? Alam na may dugo ng 2 tao sa kanyang mga kamay. Tumango siya ng matatag. Tama ka, anak. Hindi pwedeng matapos rito. Kailangan ay managot siya. Sa katahimikan ng sementeryo, sa harap ng isang puntod na nagsinungaling sa mundo, isinilang ang hustisyang matagal nang naghihintay. Alam ko na po ang gagawin, mariing sabi ni Sheila. Diretso akong pupunta sa opisina niya. Sasabihin kong may mahalaga kaming pag-uusapan tungkol sa akin at sa anak niya. Magpapahiwatig ako na nakita kong buhay si Paul at alam ko ang lahat. I-record ko ang reaksyon niya. Pagkatapos pupunta na tayo sa pulis. Agad na iwinagayway ni Mang Greg ang mga kamay. Hindi, Sheila. Wag na pakiusap. Napaka mapanganib niyan. Baka mapahamak ka pa. Ang taong tulad niya ay walang sinasanto. Pero mariing tumanggi si Sheila. Inonsulto nila ako ng walang dahilan. Pinahiya nila ako. At ang fiancé ko tinalikuran ako. Hindi ko kayang manahimik na lang. Gusto kong tingnan siya sa mata. Lumapit si Paul at marahang nagsalita. Sheila, salamat sa malasakit mo. Mabuti at malinis ang puso mo. Pero hindi kita papayagang malagay sa peligro. Tutol ako sa planong yan. Huminga siya ng malalim. Hindi ako nagtatago ng matagal para sa wala. Matagal ko nang kinokolekta ang ebidensya. Kahit walang pag-amin ni Chester, sapat ng hawak ko para managot siya. Tumalim ang tinig ni Paul. Kung mag-aatubili ang pulis, pupunta ako sa piskal. Hindi ako titigil hanggat hindi nakukulong si Chester. At hanggang mabawi ko ang pangalan at kapital na pinaghirapan ko. Tumingin siya kay Sheila ng may pasasalamat. Salamat sa pagtulong sa tatay ko nun. Mananatili tayong magkaibigan. Pero hayaan mo kong tapusin muna ito. Buong tapang na hinarap ni Paul ang kaso at pinalad siya. Napunta ang investigasyon sa kamay ng isang veteranong investigador. Tapat, masipag at hindi nabibili. Ipinilit ng investigador ang harapang kumprontasyon ni Paul at Chester dahil patuloy na itinatanggi ng negosyante ang lahat. Nang pumasok si Paul sa opisina ng investigador, nawala ang kulay sa mukha ni Chester. Hindi siya makapaniwala. Akala niya patay na si Paul. Magandang araw, dear partner. Hindi mo inaasahan to, di ba? Akala mo, tapos ng lahat. Malamig at may ngiti na sabi ni Paul. Lumapit siya ng bahagya. Masarap bang buhay na binuo mo gamit ang pera ko? Nanginig ang tatay ni Dwight. Napa-sign of the cross pa ito. Hindi to totoo. Multo ka, patay ka na. Nakita ko ang bangkay mo. Ngumiti si Paul at lalo pang lumawak. Hindi ka Diyos, Chester. May mga tao magsasalita. May mga dokumento magsasalita. Tumalim ang tingin niya. At ang gamekeeper na nagligtas sa akin, nagsalita na. Tiningnan niya ang mga mata ni Chester. Bakit mo ginawa to? Dahil lang ba sa pera? Biglang tumawa si Chester. Isang pilit at mapagmataas na tawa. Wala kang mapapatunayan. Hindi ako pipirma. May mga abogado ako. Lalaya pa rin ako. Ngunit dumaan ang mga buwan, mahabang pagdinig at masusing investigasyon. Nagpatotoo ang gamekeeper at ang kanyang asawa. Sumunod ang ilang tapat na empleyado na hindi nagpasilaw sa pera at alam ang madidilim na gawain ng bagong amo. Ang investigador, parang bulldog. Hindi bumitaw, isa-isang hinukay ang mga lihim ni Chester. Hindi lang sa kasong ito kundi pati sa iba pang kaduda-dudang transaksyon. Sa huli, hinatulan si Chester ng 15 taong pagkakakulong. Kasama ang kumpiskasyon ng lahat ng ari-arian. Ang mga negosyong ninakaw, ibinalik kay Paul
ang tunay na may-ari. Nagbago ang lahat, muling nabuhay ang sigla ni Mang Greg. Parang bumata at may saysay na ulit ang bawat umaga. Si Sheila patuloy na nagsumikap. Nagtrabaho, nag-ipon para sa operasyon ng kanyang ina. Ngunit lumala ang kalagayan ni Helen at kinakailangang i-admit sa cardiology department. Kulang pa ang pera. Oras na ang kalaban. Si Sheila, payat na, puyat, hati sa trabaho at pagdalaw sa ospital. Halos mawala na ng pag-asa. Isang gabi, katatapos lang ng shift niya sa cafe nang tumunog ang cellphone. Si Sheila, parang huminto ang puso. Eto na ba? Pero mabilis na nagsalita ang nurse. Ma'am, bayad na po ng buo ang operasyon ng nanay ninyo. Aprobado na. Inihahanda na po siya para bukas. Pwede po ba kayong pumunta para pumirma ng mga papeles? Parang nananaginip si Sheila. Bayad na? Sino pong nagbayad? Napakalaking halaga po niyan. Akala po namin ay alam ninyo. Gulat na sabi ng nurse. Ayaw pong magpakilala ng nagbayad. Anonymous daw. Pero napapanahon po ito. Critical na ang kondisyon ng pasyente. Halos mapasigaw si Sheila. Pupunta na po ako. Maraming salamat. Nakasakay sa bus si Sheila at nanginginig ang mga kamay. Sino? Hindi si Dwight. Hindi pwede. At doon siya napangiti. Si Paul, wala nang iba. Agad niyang tinawagan si Paul. Paul, ikaw ang himala ko. Alam kong ikaw ang nagbayad. Wala namang ibang gagawa nun. May kaunti akong pera, babayaran kita kahit hulugan. Pinutol siya ni Paul. Huwag na huwag mong iisipin yan. Kakailanganin mo ang pera para sa rehabilitation ng nanay mo. Wala kang utang sa akin. Humina ang boses niya. Ginagawa ko yun mula sa puso. Tinulungan mo ang tatay ko nung pinakamahina siya. Hindi ka nag-isip ng kapalit. Matagumpay ang operasyon. Unti-unting gumaling si Helen. Nag-leave si Sheila at halos araw-araw nasa tabi ng kama ng kanyang ina. Inaalalayan, kinakausap at binibigyan ng lakas. Sa wakas, matapos ang napakaraming luha at pagsubok, may liwanag na ulit sa dulo ng daan. Hindi na halos humiwalay si Paul kay Sheila. Palagi siyang nandoon, sa ospital, sa labas ng cafe, sa mga tahimik na sandali ng pahinga. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo silang naging magaan sa isa't isa. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, at unti-unti naging magkaibigan. Ngunit sa puso ni Paul, may nagbabago. Sa tuwing titingin si Sheila sa kanya, may kung anong umiikot sa loob ng kanyang dibdib. Isang init, isang lambing, isang damdaming matagal nang nawala. Gusto niyang nandoon lagi si Sheila. Gusto niyang alagaan at gusto niyang ipagtanggol laban sa mundo. At ayaw na niyang mapalayo pa. Hindi rin ligtas si Sheila sa mga pagbabagong yon. Madalas na siyang tumitigil sa harap ng salamin, inaayos ang buhok, pinapantay ang damit, hindi dahil sa hiya, kundi dahil gusto niyang maging mas maayos, mas maganda para kay Paul. Hindi niya naramdaman ang 10 taong agwat ng edad. Hindi niya napansin ang pilat sa mukha nito. Para kay Sheila, si Paul ay parang isang kabalyero. Isang lalaking dumating para siya'y iligtas mula sa lahat ng sakit ng nakaraan. Samantala, ibinuhos ni Paul ang sarili sa negosyo. Marami siyang kailangang bawiin matapos ang 2 taong pagkawala. Ngunit habang lalo siyang nagsusumikap, napapansin niyang hindi na yon ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan katulad ng dati. May nagbago. Pagkatapos niyang makilala si Sheila, iisa na lang ang tunay niyang hinahangad. Isang pamilya, mga anak, at isang babaeng naghihintay sa kanya sa bahay, kasama ang kanyang ama. Isang gabi, matapos ang shift ni Sheila sa cafe, pagod na pagod siya, nanginginig pa ang mga binti. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Paul, may hawak na napakalaking bouquet ng pulang rosas. Natigilan ang lahat. Lumapit siya kay Sheila at iniabot ang bulaklak. Ito ay para sa iyo, Sheila. Kasing ganda mo ang mga rosas na to. Huminga siya ng malalim. Naintindihan ko na.
Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Gusto kitang makasama palagi. Gusto kitang suportahan sa lahat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sheila. Mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Hindi agad nakasagot si Sheila. Tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lubos na saya. Tahimik lang siyang tumango. Lumapit si Paul, hinawakan ang kamay niya at marahang hinalikan. Parang hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Biglang pumalakpak ang mga tao. Sumilip ang mga kasamahan sa kusina, ngumiti at naiiyak. Isang sandaling tunay at wagas. Nagpalit agad si Sheila ng mas komportableng damit at sumakay sa kotse ni Paul. Napabuntong hininga siya at inunat ang mga paa. Ngumiti si Paul. Hindi ka na magtatrabaho ron simula bukas. Wala nang side jobs. Sisirain mo lang ang sarili mo. Tinitigan niya si Sheila ng mas malambing. Gusto ko mag-aral ka. Kunin mo ang propesyong pinapangarap mo. E-enjoy mo ang buhay. Huwag kang mag-alala sa pera. Sapat ang kikitain ko para sa ating lahat. Sandaling natahimik si Sheila. Ano bang gusto mong pag-aralan? Napatingin ang dalaga sa kanya at puno ng pasasalamat. Mahal na mahal ko ang mga bata. Gusto kong maging guro o educator. Payapa ang pakiramdam ko kapag kasama ko sila. Salamat, Paul. Para kang isang mabuting salamangkero na pumasok sa kulay abong buhay ko at tinupad ang mga pangarap kong matagal nang nakatago. Ngumiti si Paul at mabilis ang tibok ng puso. Bukas, magyayate tayo. Pangako, masaya yun. Ang ganda ng ruta, ang ganda ng tanawin, at perpektong panahon. Kasalanan ang manatili sa bahay. Matagal nang naghanda si Sheila. Gusto niyang mapasaya si Paul. Nagsuot siya ng mahaba at magaan na bestida. Hinayaan ang buhok na bumagsak sa balikat at sinuot ang sandals na may tali sa bukong-bukong. Sa yacht club, naghihintay si Paul. Nang makita niya si Sheila mula sa malayo, parang tumigil ang mundo. Parang prinsesa, presko at napakaganda. Maingat na inihanda ni Paul ang lahat. May mesa, may champagne, magaang pagkain at mababangong strawberry. May marahang tugtog sa background. At nagsimula ang kanilang romantikong paglalakbay. Para kay Sheila, isa yung fairy tale. Nagkwentuhan sila, nagtawanan, humanga sa kalikasan at sa bawat sandali, mas lalong lumalim ang kanilang damdamin. Si Paul hindi nangako ng kayamanan, hindi nagbitaw ng matatamis na tula. Pinatunayan niya ang pagmamahal sa gawa. At yon ang higit na mahalaga. Mula noon, hindi na sila naghiwalay. Nagbitiw na si Sheila sa cafe. Nag-enroll siya sa isang university. At sa wakas, natupad ang kanyang pangarap. Masaya siyang pumapasok sa klase. Sinisikap ang mga exam at hindi nagtagal, isa siya sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang batch. Sa wakas, matapos ang lahat ng sakit, dumating ang pag-ibig na hindi nananakit, kundi nagpalaya. Nagpasya si Paul na bumili ng isang bahay sa labas ng lungsod. Malayo sa ingay, malayo sa masasakit na alaala. Malawak ang bakuran, maraming silid, at sapat ang espasyo para sa lahat. Doon sila lumipat. Si Mang Greg at si Helen ay naging malapit na magkaibigan. Madalas silang magkwentuhan tungkol sa buhay, sa nakaraan at sa mga aral na natutunan nila sa sakit at pagkawala. Nagtanim sila sa maliit na hardin at taniman ng mga bulaklak para hindi mainip at para may inaasikaso araw-araw. Pareho silang masaya. Masaya dahil magkasama na ang kanilang mga anak. Masaya dahil tila pinagtagpo talaga ng tadhana ang dalawang pamilyang parehong nasaktan pero parehong bumangon. Si Sheila, hinding-hindi niya inakalang darating ang ganitong uri ng kaligayahan. Si Paul ay naging lahat para sa kanya. Asawa, sandigan, kaibigan at ama sa pamilyang bubuuin nila. Para kay Sheila, si Paul ang pinakamatalino, pinakamaunawain at pinakamabuting lalaki sa mundo. At para kay Paul, si Sheila ang kanyang muse, ang babaeng hindi niya kayang mabuhay ng wala. Parang hangin. Samantala, matapos makulong ang ama ni Dwight at makumpiska ang lahat ng ari-arian,
Napunta sa lansangan sina Dwight at ang kanyang ina. Walang pera, walang tirahan, walang kaibigan. Lahat ng bank account naka-freeze. Lahat ng kaibigan sa high society ay biglang naglaho. Napilitan silang umupa ng maliit at lumang apartment sa dulo ng syudad, gamit ang natitirang pera. Araw-araw, pinapagalitan ng ina si Dwight. Hinihinga ng solusyon, sinisisi sa pagbagsak ng kanilang buhay. Sanay siya sa luho at karangyaan at ngayon ay hindi niya matanggap ang kahirapan. Pero si Dwight, wala siyang maipakita. Walang karanasan, walang sariling kakayahan. Walang saysay kung wala ang impluwensya ng kanyang ama. Kahit saan siya mag-apply, sarado ang pinto. Walang paliwanag. Minsan, isang tingin pa lang sa apelyido niya, tapos na ang usapan. Unti-unti siyang nasira. Una, paminsan-minsang pag-inom hanggang sa araw-araw, hanggang sa nalulung na sa alak. Mula sa dating kumpiyansang lalaki ay wala nang bakas. Isa na lang siyang karaniwang kargador sa mall o sa palengke, nakasuot ng murang jeans, kupas na t-shirt at sombrero. Isang araw, nagbubuhat siya ng mabigat na kahon ng muwebles. Pawis na pawis at halos bumigay ang likod. At doon may nakita siya. Isang lalaking maayos ang bihis, halatang may estado sa buhay. At sa tabi nito, isang babaeng maganda, elegante at masayang masaya. Parang tinamaan siya ng kidlat. Si Sheila. Diyos ko, nagbago na siya. Mula sa simpleng babae, naging parang prinsesa. Napuno ng pagsisisi ang dibdib ni Dwight. Kung hindi lang sana, kung ipinagtanggol ko siya. Sa galit at selos, hinabol niyang mag-asawa. Ikaw may kasalanan ng lahat. Inagaw mo ang fiancé ko. Dahil sa'yo, wala na ako. Agad lumapit ang mga gwardya. Anong ginagawa mo? Lasing ka na naman. Lumayas ka rito. Humingi sila ng paumanhin kina Paul at Sheila habang inilalayo ang nagwawalang lalaki. Tahimik lang si Sheila. Hindi makapaniwalang yon ang dati niyang minahal. Si Paul, may mapait na ngiti ay nagsalita. Ang ama mong sakim ang pumatay ng tao. Hindi ako ang may kasalanan. At ang tungkol kay Sheila, kalimutan mo na siya. Ikaw mismo ang nagtulak sa kanya papalayo. Tumango siya ng mariin. Asawa ko na siya. Masaya kami at ang payo ko sa'yo. Huwag ka nang maghanap ng masisisi. Simulan mo ang pagbabago sa sarili mo. Hinawakan niya ang kamay ni Sheila. Tara na. Naghihintay ng mga magulang natin sa bahay. Alam ni Dwight na tama si Paul. Pero ayaw at hindi niya kayang magbago. Samantala, sa kanilang bahay, yakap ni Sheila ang kanyang asawa sa gabi. Pinakikinggan ng mahinahong tibok ng puso nito. Sa isip niya, ganito palang buhay. Isang simpleng sakay ng bus, isang mabuting gawa, at biglang nagbago ang lahat. Nagkataon lang ba? O tadhana? Hindi niya alam. Ang alam niya lang ay masaya siya. Buong buo at payapa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang tunay na kayamanan ay hindi pera o apelyido, kundi ang puso, kung paano ka magmahal, rumespeto at tumayo para sa taong mahalaga sa'yo. At minsan, isang munting kabutihan lang ang kayang magbukas ng pinto sa isang buhay na hindi mo inakalang posible pala. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.